iniwan? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka nang kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghiganti. Nagawa ko. Isa na akong ganap na guro. Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa na taimtim at totoo, minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Pag-ibig o salapi nga ba ang tunay na sukatan ng pagmamahal? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagsubok at pag-ibig ng isang pamilya sa kanilang ina. Si Belia ay dating nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Manila. Ngunit dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina, agaran siyang umuwi ng Bicol upang maalagaan ito. Hanggang saan ang kanyang tiisin ng isang anak para sa kanyang magulang? Kaya nga bang suklian ng isang anak ang pagmamahal na naibigay ng kanyang magulang kung ito ay may malala ng karamdaman? Tunghayan natin ang bago at natatanging kasaysayang tampok sa linggong ito na talagang aantig sa inyong mga puso. Buksan natin ang unang kabanata ng kwento ng isang pamilyang nagsisikap ayusin ang kanilang nakaraan upang maging maayos ang kasalukuyan. Hatid sa inyo ng 102.7 FM, DZEV Radyo Pulangi sa pagkikipagtulungan ng DGEV's Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Pamilya Villamayor. Dito pa rin sa ating dulang
salamin ng mundo. Hello, kuya. Kumusta ka na dyan? Mabuti naman ako dito. Kumusta si nanay? Ito, tulog pa. Yung pakiramdam niya, kumusta naman? Di ko alam, kuya, kung magiging okay pa si nanay. Ha? Bakit? Anong nangyari kay nanay? Anong nangyari sa kanya? Madalas na ang pagiging makakalimutin niya. Sabi ng doktor, may Alzheimer na raw siya. Ganon? Oo, kuya. Pero paano na to? Kulang naman ang pinapadala mo. Kailangan ko na magtrabaho. Si Kuya Andres, hindi man lang ba siya dyan dumalaw kay nanay? Pinakiusapan ko nga na bantayan muna si nanay. Sabi niya ako daw mag-alaga kasi wala naman daw akong asawa at anak. Hay nako si Kuya Andres, naturingan pa namang kuya. Nakakainis. Kuya, hirap na ako dito. Ako yung bunso, pero ako lang ang nag-iisang nagdidesisyon sa pag-aalaga kay nanay. Tulungan niyo naman ako. Bella, alam mong malayo ako. Hindi ako basta-basta makakauwi dyan. Ikaw na muna ang bahala kay nanay. Bella, hello? Nandiyan ka pa ba? Hello? Huwag ka mag-alala. Uuwi ako sa susunod na buwan para mapag-usapan natin ang tungkol kay nanay. At puntahan mo rin si Kuya Andres at humingi ka ng tulong sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kuya. Yayabangan lang ako ng kapatid nating hilaw na yun. Tiisin mo muna, Bella. Sa ngayon, kulang din ang pera ko para maipagamot si nanay. Ewan ko, kuya. Gagawa na lang ako ng paraan. Bababa na raw si Sir maya-maya lang. Uminom ka muna ng kape. O ito, masarap. Mabuti yan sa kalusugan. DJ Eve 16-in-1 Sirang Coffee. Maganda yan. Yan ang iniinom ko pag inaatake ako ni insomnia. Salamat ho. Masarap naman po talaga to. DJ Eve 16-in-1 coffee user din po pala kayo dito. Ganyan din iniinom namin sa bahay. Paborito rin to ni nanay. Oh, Bella. Anong sadya? Magkano bang kailangan mo at may pupuntahan pa ako? Oo nga pala. Anong nangyari kay nanay? Kuya, baka pwedeng dito na muna si nanay. Kasi nahihirapan na rin ako mag-alaga sa kanya. Kailangan ko ring magtrabaho. Alam mo namang abala ko sa negosyo at ayaw ng asawa ko sa nanay natin. Mag-aaway lang sila rito. Kuya, nanay natin ang pinag-uusapan dito. Wala ka man lang bang malasakit sa kanya? Bella, alam mong wala dapat akong tanawing utang na loob kay nanay, di ba? Pinamigay niya ako noon. Hindi nga niya ako pinag-aral. Tapos ngayong matanda na siya. Kailangan niya na ako? Ha! Kasalanan ko pa kung hindi ko siya maalagaan? Kuya? Nasaan ang paborito niyang anak? Siya dapat ang nag-alaga kay nanay. Kuya, matanda na si nanay. Kailangan niya tayo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na maghanap ka ng pwedeng mag-alaga sa kanya? Ako naman ang magbabayad eh. Ipapalaga mo siya sa iba? Bakit? Anong masama doon? Bella, di ka makaintindi. Hindi nga pwede si nanay rito. Kasi babalik at babalik rin yun sa bahay niya. Isa pa, tulad ng sabi ko, ayaw ng asawa ko kay nanay. Hindi lang sila magkakasundo.
Magbibigay na lang ako ng pera para makatulong. Pera? Porket may pera ka? Dahilan mo na yan para pabayaan si nanay? At anong gusto mong gawin ko? Pilitin ang sarili kong alagaan ang nanay na pinamigay ako? Ang tagal na ng panahong yon, kuya. Bakit hindi mo pa rin mapatawad si nanay? Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang pinamigay. Ako ang pinamigay, Bella. Ako! Bella, kahit anong gawin ko, hindi ko magawang maging malapit kay nanay. Hindi mo magawa kasi hindi mo talaga ginagawa, kuya. Tumigil ka! Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Magpasalamat kayo kasi yumaman ako. May tumutulong sa inyo. Mayabang ka, kuya. Pera mo lang ang iniisip mo. Bahala ka sa buhay mo. Magpakailan pa man. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking Nay, nandito po ako. Wala naman dito. Nasaan na kaya yun? Nay! Naku naman, si nanay nagtatago na naman sa akin. Oh, wala naman dito. Nay! Nag-aalala na ako. Nasaan na kaya yun? Nay! Matanong ang mga kapitbahay. Ay... Aling Bising, nakita niyo po ba si nanay? Hindi ko napansin, Iha. Sige po, salamat. Nasaan kaya yun? Tignan ko nga sa second floor. Nay! Anong amoy yun? Bago. Nay! Sino ka ba? Hinahanap ko yung banyo. Di ko makita. Nakita mo ba yung anak ko? Umalis kasi yun eh. Nay! Akala ko umalis ka na naman. Sandali lang po at lilinisin lang kita. Nagkalat na ang dumi sa damit mo. Buti na lang hindi ka nahulog sa hagdanan, Nay. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nay, bakit hindi mo ako hinintay bago ka dumumi? Sino ka ba? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Nasaan na kaya ang mga anak ko? Alam mo ba,
may anak akong babae. Pero nasa malayo yun. Nakita mo ba siya, Iha? Nay, ako po yung anak mo. Ikaw? Opo, ako yun, Nay. Umuwi ako para alagaan ka. Ako to. Si Bella. Bella? Ikaw si Bella? Kailan ka pa nakauwi? Bakit ngayon ka lang, anak? Pasensya ka na po, Nay. Kailangan ko nakauwi. Pero nandito na po ako. Huwag ka na pong mag-alala. Uuwi rin po si Kuya Carl para makita ka. Si Carl? Ang paborito kong anak. Nay. Talaga? Uuwi siya? Opo, Nay. May hinanda ka na bang pagkain? Pagdating nun, kakain yun at magkakape. Pagdating niya, ipagtimpla mo siya ng kape, ha? Yung DJ Eve 16-in-1, paborito niya yon. Sabihin mo sa kanya, miss na miss ko na siya. Teka, sino ka ba? Bakit ka nandito? Nay, ako po ito. Si Bella, ang anak mong babae. Hindi, wala akong anak na babae. Si Carl lang. Si Carl lang ang anak ko. Nay, huwag naman ganyan. Sino ka? Layuan mo ako! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! May magnanakaw na nakapasok sa bahay namin! Nay, hindi po ako magnanakaw. Ako po to. Si Bella. Bella? Ano nangyari? Lumayo ka sa akin! Ilayo niyo yan! Nasaan si Carl? Ang anak ko. Pauwiin niyo siya. Gusto akong saktan ng babaeng yan. Ilayo niyo yan sa akin. Aling Bising, si Nanay. Hindi na ako kilala. Iha, intindihin mo na lang ang nanay mo. Hindi maganda ang lagay niya. Aling Bising. Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita? Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man. Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man. Eto na, Kuya Carl. Order mo. Libre ko na to, ah. Nakakaya naman sa'yo, Bella. Ikaw pa talaga tong nang libre sa akin. Ako tong kagagaling lang sa Hayaan abroad. mo na. Ang importante nakauwi ka. Para ikaw na muna mag-alaga kay nanay. Buti na lang nakauwi ka from Dubai. Ano nga bang nangyari? Bakit napaaga ang uwi mo? Sa totoo lang, nagka-problema ako, Bella, sa Dubai. Bakit? Ano nangyari? Hiwalay na kami ni Mercy. Ayaw niya kasi akong umuwi dito sa Pilipinas para alagaan si nanay. Anong klaseng tao siya? Nanay natin yun, no? Ay, masakitin, Bella, ang iwanan ko siya para kay nanay. Pero mas pinili ko si nanay kasi baka pagsisihan ko lahat sa uli kapag may nangyari kay nanay. Kuya, salamat napakabuti mo kay nanay. Teka lang, patakan mo muna yung dila mo ng Quantum Plus. Di ba sabi mo masakit ang ulo mo at nahihilo ka? Sige, salamat. Di ba nung malakas pa si nanay, madalas niya itong pinapainom sa atin? Lalo na pag may lag na tayo. Papatakan niya lang ng Quantum ng maligamgam na tubig.
Tapos ilang minuto lang, bumababa ng lagnat natin. Oo nga kuya, naalala ko din yun. Ay, masakit at nakakalungkot lang isipin. Hindi naranasan ni Kuya Andres ang pag-aalaga ni nanay sa atin. Hay, oo nga eh. Sa bagay, hindi din natin masisisi si nanay kung bakit niya ginawa yan. Kumusta nga pala? Nung pumunta ka sa kanila, nakahingi ka ba ng tulong kay Kuya Andres? Naku, bago tumulong yun, ang daming sinasabi at hinanakit sa buhay. Di ko na alam kung paano ko siya pakikisamahan, kuya. Teka lang kuya, sagutin ko lang muna to. Hello? Sino to? Hello? Ikaw ba si Bella? Bella, ang nanay mo, nawawala. Nasaan ka ba? Ha? Sinundo ko lang si Kuya Carla. Sandali, pupunta na kami dyan. Ha? Ano daw? Ano daw? Ano daw nangyari kay nanay? Kuya, nawawala si nanay. Kailangan na nating umuwi. Saan na naman kaya pumunta yun? Baka naligaw na yun. Nako, sige, tara na. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Sir, ano po? May nakita po ba kayo sa CCTV footage sa Barangay San Isidro? Baka naman po nahagip ng CCTV ninyo ang nanay ko. Sir, sira kasi ang CCTV sa San Isidro. Pwede po kayong pumunta sa kabilang barangay sa San Nicolas. Baka doon makakuha kayo ng footage. Sir, ilang oras na kaming naghahanap sa nanay ko. Ilang barangay na ang napagtanungan namin. Pero wala silang maibigay. Puro sira ang CCTV. Ano ba na bang bansa to? Walang kwentang security camera. Sir, huwag ka rito magreklamo. Ang matutulong lang namin sa'yo ay magbigay ng impormasyon na mayroon kami. Di naman kami Diyos dito. Tapos pag pumunta kami doon, sasabihin nila sira na naman ang CCTV camera. Hindi ba kayo makapagbigay ng tamang serbisyo? Sir, tinutulungan na nga kayo, di ka makaintindi. Ilang beses ko bang sasabihin? Baka sa San Nicolas may CCTV footage sila. Walang kwentang buhay to! Hoy! Kung manggugulo ka lang dito, umalis ka na. Kung ayaw mong pusasan kita, nandyan lang yung selda. Ikukulong kita. Buisit! Tama na kuya, tama na. Halika na, alis na tayo. Mabuti pa nga. Pagpasensyahan niyo na po ang kapatid ko, sir. Buisit talaga. Relax lang kasi kuya. Mas lalong bibigat ang sitwasyon kung dadaanin natin sa init ng ulo. Sino nga ba kasi ang... Hayaan mo na. Anyway kuya, may balita na ako sa result ng CCTV footage kung saan huling nakita si nanay. Talaga? Ano daw nakita? Saan? Saan ka nakuha ng info? Sino nagsabi sa'yo? Nagchat sa akin yung apo ni Aling Bising. Baka raw makita natin sa San Nicolas. May CCTV raw sa bus stop dun sa kanto. Baka sira na naman yan. Umasa lang tayo. Kuya, ilang oras na tayong naghahanap. Wala namang masamang subukan natin, di ba? Sige. May dala ka bang Quantumin Plus dyan? Iinom nga muna ako. Pata ko muna dito sa tumbler ko. Mukhang tumataas na naman ang BP ko. Sige kuya, kalma ka lang. Matatapos rin lahat ng ito. Ito. Oh, ito na. Salamat kasi lagi kang may dalang Quantumin Plus. Malaking tulong talaga to pag tumataas ang BP ko. Available yan lagi sa DJ Eve's House of Wellness and Organics. Bili pala tayo extra para kay nanay. Sige. Bakit nga pala mataas na naman ang dugo mo? Paano hindi tataas? Hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita si nanay. Isa pa, naiinis kasi ako dun sa pulis kanina. Ang daming dahilan. Relax ka lang kuya.
mahanap din natin si nanay. Ay, sana hindi sira ang CCTV camera sa San Nicolas. Hindi naman siguro. Tara na, kuya. Sir, kami pa yung naghahanap ng CCTV footage. Pwede po ba namin makita yung video file kahapon? May nakapagsabi po kasi sa amin na dito niyo daw po sa barangay huling nakita si nanay. Wait lang po I-review ko muna ang record. Mag-login po muna kayo, ma'am. Kailangan yan for our record. Okay, sige po. Eto na po, sir. Ito po, ma'am, ang footage. Ito po ba ang nanay nyo? Yung naka-yellow na damit? Oo nga! Si nanay yan! Opo, si nanay yan, sir. Sumakay siya ng bus papuntang Pulangi. Kung titingnan mong mabuti sa CCTV, dun nga siya bumaba. Baka di pa yun nakakalayo. Salamat po! Salamat, sir! Tara, kuya. Puntahan na natin agad. Wait, mag-post muna ako sa FB. Malaking tulong din to para may makahanap kay nanay. Oo, sige. Magpo-post din ako para maging trending. Nay, saan ka na kasi? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ale, may napansin po ba kayong matandang babae na dumaan dito? 72 years old na po siya. Maputi ang buhok at kulay yellow ang damit. Wala naman, iho. Sige po. Salamat. Excuse po. Nakita niyo po ba to? Hindi, iha. Sige ho, salamat. Excuse me po. Aling baka naman po may bumili sa inyo o kaya napadaan na matandang ito. Ito po ang picture, oh. Patingin. Wala eh. Sige po. Salamat. Tara, Bella. Doon sa bandang yon, tanong tayo. Ale, excuse me ho. Baka naman po may nakita kayong matandang babae. Naka-yellow tapos maputi na ang buhok. Wala naman ako napansin. Ale, baka tignan nyo naman po mabuti itong picture. Baka naman namumukhaan nyo. Iha, daming dumadaan dito. Ang daming bumibili dito. Di ba palengke to? Mapapansin ko pa ba yun? Huwag ka dito magtanong. Doon sa mga chismosa sa kanto. Doon ka magtanong. Daming sinasabi ng Ali na to. Nagtatanong lang eh. Sige ho, salamat na lang ho. Tara na. Malamang wala talaga si nanay dito. Dami ko na rin pinagtanungan. Puros wala ang sagot. Saan ka na kasi pumunta? Kuya, baka ano na nangyari kay nanay? Baka nabangga na yun o baka napagtripan na kung sino. Gutom na yun. Naku talaga. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ipagdasal nating walang mangyari kay nanay. Kuya, si nanay. Mahanap din natin siya. Kasalanan ko to eh. Kundi ko lang tinagyan si Kuya Andres na magbayad na na mag-alaga kay nanay. Hindi sana nangyari to. Walang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari kay nanay. Don't blame yourself, Bella. Tara, dito muna tayo sa lilim. Ang iinit. Bakit nga ba ayaw mong tanggapin ang tulong ni Kuya Andres? Kuya, hindi mo lang kasi alam kung paano ako malitin ni Kuya Andres. Pagka ba may pera siya, kung pagsalitaan niya ako, ganun-ganun na lang. Ay, si Kuya Andres talaga. Akala niya kaya niya paikutin ng mga tao sa palad niya. Kuya, nanay natin ang pinag-uusapan dito, hindi ibang tao. Ano na lang sasabihin ng iba? Na hindi natin kaya alagaan si nanay?
Ano yun? Hayaan na lang natin na iba mag-asikaso sa kanya. Ay... Huwag na isipin na ibang tao. Kuya, ang punto dito, magulang natin ang involved. Magulang natin. Common sense na lang sana, kuya. Naiintindihan ko ang lahat. Pero tanggapin natin na kailangan natin ng tulong ni kuya ngayon. Fine, nandiyan na tayo. Pero ano? Basta na lang natin siya ipapaalaga sa kung sino-sino? Tapos ano mangyayari after? Sasaktan lang siya na mag-aalaga pag nakulitan na siya sa matanda? Hindi naman siguro mangyayari yun, Bella. Kuya, huwag kang maging bulag. Ano hindi mangyayari? Ang dami-dami ng kaso ng mga matatanda sinasaktan na nag-aalaga. So ano? Anong gagawin natin? Ang punto kasi dito, kuya, maging responsable tayo magkakapatid. Pero, hindi nga ako pwedeng... kung ganyan lang din naman, bakit ka pa umuwi? I mean, di naman sa di ako pwedeng mag-alaga. Kaya nga ako umuwi kasi gusto kong alagaan si nanay. May mga pagkakataon lang talaga na di natin kontrolado. At kailangan din natin ng tulong ni Kuya Andres. Kailangan ko rin kasing asikasuhin Puro kayo dahilan. Kuya, hindi ko na alam magagawin. Bella, tama na. Huwag tayong mag-away. Nakakapikon na Sige kasi na, kayo sige na. Tama na. Sa bahay na lang natin pag-usapan. Pinagtitingin na tayo ng mga tao eh. Mabuti pa, manawagan tayo sa radyo. Sige kuya, daan tayo sa radyo Pulanggi kay DJ Eve. Saglit lang ha. Ibigay ko lang to kay DJ Eve sa bot. Madam. Public service daw po. Okay, sige. Thank you, madam. Kape muna kayo. DJ Eve 16-in-1 Serum Coffee po. Salamat ho. Nakaka-relax talaga tong kape na to. Pag stress ako, ito lang po talaga ang katapat. Kaya pala talaga ang gustong-gusto ni nanay. Bukod sa masarap na, healthy pa. Ano nga po pala ang pangalan ng magulang niyong nawawala? Si Belinda Villamayor po. Oo. Kilala ko yun. Madalas yung bumili ng kape dito. Kilala niyo po pala si nanay? May Alzheimer's na kasi siya at mahigit 7 oras na kami naghahanap sa kanya. May nabalitaan kaming sumakay raw siya ng bus papunta rito. Pero hindi pa rin namin siya nakakita eh. Kaya naisipan naming manawagan. Sana makatulong kami sa inyo. Maya-maya lang i-on air na ni DJ Eve ang panawagan nyo. Relax ka lang sa Usapang Eva. DJ Eve Serum Coffee. Yes mga kaibigan, nagbabalik po muli si DJ Eve sa paborito ninyong Relax Ka Lang sa Usapang Eva. Ito ang programa nating Relax Ka Lang sa Usapang Eva. May public service po tayo. Nawawala po isang matanda na kinilalang si Ginang Belinda Villamayor. 72 years old po siya at may karamdaman pong Alzheimer's. Ayon sa isang kuha sa CCTV footage, huli siyang nakitang sumakay ng bus patungong Pulanggi. Si Ginang Villamayor po ay medyo may kaputian ng buhok at nakasuot po ito ng kulay yellow na damit. Kung sino man po ang nakakita sa kanya, maaaring ipagbigay alam agad sa kanyang anak na si Belia Villamayor sa numerong 0916-728-3933. O maaari rin pong dalhin dito sa aming himpilan sa Radyo Pulanggi upang agad siyang maibalik sa kanyang pamilya. Muli po, ito si DJ Eve, nag-aanyaya sa inyong pakikiisa sa paghanap kay Nanay Belinda. DJ Eve Serum Coffee. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Relax Ka Lang sa Usapang Eva.
DJ Eve Serum Coffee. Relax ka lang sa Sige na, lagay mo na lang ang maleta mo dyan, kuya. Pasensya ka na at magulo ang bahay ngayon. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Sarap ng tubig. Iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag umuwi ka sa sarili mong bahay kung saan ka lumaki. Ano kuya, kain tayo ulit? Ah, sige. Pwede rin. Maghain ka na. Ay, kagutom maghapon. Sana may nakarinig sa public service kay nanay kanina sa radio. Positive lang, bunso. Ay, iba pa rin talaga ang pakiramdam na nakauwi ulit ako dito sa atin. Kaya nga syempre at home ka. Sabi nga, there's no place like home, diba? Kumusta na kaya si nanay? Ay, oo nga. Ay, kuya, makita pa kaya natin si nanay? Nasaan na kaya siya? Okay lang kaya siya? Sobrang nag-aalala na ako sa kanya. Di ako makakatulog hanggat wala pang balita kay nanay. Grabe ka naman sa makikita pa si nanay. Siyempre naman, makikita natin siya. Nakakapag-alala lang kasi. Hayaan mo, bukas hahanapin natin siya ulit. Kuya, hindi na pwedeng ipagpabukas ang paghahanap kay nanay. Oh, may nag-chat sa akin Nakita daw si nanay sumakay ng puting van papunta sa Pulanggi. Ha? Paanong sumakay ng van? Baka kinidnap na si nanay. Kuya, paano na yan? I-report na natin sa pulis. Baka kung ano nangyari kay nanay. Buksan mo ang pinto. Kuya Andres, Bella! Ikaw ba yan? Oo, ako to. Buksan mo ang pinto. Teka lang. Bilisan mo. Kuya, bakit naparito ka? Kuya! Kuya! Abaya ka talaga! Bakit mo hinahayaang maligaw si nanay, ha? Paano na lang kung may masamang nangyari sa kanya? Kuya, tama na! Nasasaktan ako! Oh, Carl! Umuwi ka pala? Tapos hindi ko alam? Ano to? Kuya, ano ba? Tama na! Huwag ka magulo rito! Tama na! Nanay! Saan ka ba nagpunta? Nag-alala kami sa'yo. Sinusundo ko yung anak ko kasi uuwi raw. Tapos, hindi ko na matandaan kung paano umuwi. Nakita mo ba yung anak ko? Si Carl, uuwi yun. Maraming pasalubong yun. Nay, nakauwi ka na. Nandito ka na sa bahay. Huwag ka na nga alis ulit, Ang iingay nyo. Naririnig na tayo ng mga kapitbahay. At teka, ikaw babae. Diba sabi ko umalis ka na? Di ko kailangan ng mag-aalaga. Kaya ko ang sarili ko. Kaya ko to. Si Bella. Sapat na pagmahalin lang kita. Magpakailan pa man. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking Buti na lang, nahanap mo kuya si nanay. Nahanap siya ng mga tauhan ko. Kung di kayo pabaya, hindi sana yan mangyayari. Kung di ko pa narinig sa radyo, hindi ko pa malalaman na nawawala na pala si nanay. Paano na lang kung wala ako? Paano na kayo? Kuya, hindi na ito ang panahon para magsisihan pa tayo. Hello, papunta pa lang ako. Don't cancel that meeting, okay? Pasalamat ka, Bella. May importante akong kliyente. Carl, ayusin niyo to. Kapag ito naulit pa, anyway, ako na ang magdedesisyon. Ipapaalaga ko si nanay sa nursing home.
At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nay, kumain ka ng maraming prutas ha, para malakas ka lagi. Bakit pa tayo nandito? Umuwi na tayo at hinihintay ako ng anak ko. Papasok pa yun sa eskwela. Sino ba yung anak mong yon, Nay? Si Carl, ang paborito kong anak. Mabait yun at mapagpasensya. Lagi akong sinusunod, pinibigyan ng pagkain at madalas siyang magpadala ng pera. Pambili ng paborito kong kape, yung Siram Coffee na binibenta ni DJ Eve. Di po ba, Nay, may anak ka pang dalawa? Ako? May dalawa pang anak. Pasensya ka na, iho. Madalas akong makalimot. Nay, Teka, sandali! Sino ka ba? Bakit mo ba ako dinala rito? Iuwi mo na ako sa amin! Nay, ako po ito. Yung anak mo sa malayo. Ikaw? Anak kita? Sino ka ba? Nay naman. Sinong anak? Nay, ako po ito. Si Carl. Yung anak mong nag-abroad. Anak? Ikaw nga ba yan? Nay, opo. Ako nga po ito, Nay. Bakit ngayon ka lang dumating? Kuya? Ay, sa wakas, nakarating din. Ito na, oh. Ang haba ng pila, kaya natagalan ako. Hoy, babae! Lagi kitang nakikita. Bakit nandito ka na naman? Nanay naman eh. Ako nga po ito. Si Bella, yung anak mong babae. Yung bunso mo. Ikaw si Bella? Yung bunso ko? Saan ka ba nagsususuot at lagi kang wala sa bahay? Kawawa naman ang kapatid mo. Di mo tinutulungan. Teka nga, sandali. Yung bag ko, nasaan? Yung bag ko, nasaan? Pinakialaman mo na namang babae ka. Nay, wala akong pinapakailaman sa gamit mo. Ito po ang bag mo. Akin na! Oo. Huwag ka nang tumayo, Nay. Hahanapin ko ang bag ko. Ayan na nga, oo. Kaabot ko lang sa inyo, ha. Sige na, Nay. Upo na po. Ay, nasa na ba yun? Eto oh, tingnan ninyo. Photo album ko ng kabataan ko. Ako yan. Bunso, lagi na bang ganito si nanay? Kailangang paulit-ulit ang pagpapaalala ng lahat? Ay, oo, kuya. Minsan nga napapagod na ako sa paulit-ulit nakakapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay. Grabe pala. Hindi ko alam kung paano iraraos ang isang araw. Kuya, buti na lang umuwi ka na. Kahit paano, may karamay na ako. Tanggapin na kaya natin ang alok ni Kuya Andres. Pwede naman sigurong Lunes hanggang Martes doon sa kanila. Then, the rest day sa atin na. Kapag gaganon, mararamdaman din ni Kuya na may obligasyon siya sa nanay niya. Ang alagaan siya. Nako, alam mo kuya, under yan ang asawa niya. Pag nagbunga nga na sa kanya yung hipag nating hilaw, wala na siyang magagawa. Kakausapin ko si Kuya. Pupuntahan ko siya bukas sa opisina niya. Ikaw bahala. Tingnan natin kung ano maging reaksyon niya sa panukala mo. Psst! Hoy! Kayong dalawa! Mag-asawa ba kayo? Nay, ang pangit niya, Nay, para maging asawa ko. Bakit lagi kayong magkausap? Kami nga po yung anak mo. Ako si Bella, ang bunso mo. Ako naman si Carl, ang paborito mong Grabe. anak. Pinangatawanan mo talagang favorite son ka, kuya. Di ikaw na, Nay. Palagi po kami magkausap kasi hindi mo naman kami kinakausap. Kami na lang dalawa lagi ni Kuya Carl mag-uusap. Wala namang iba. Mga anak, Bella, Carl, kayo nga. Kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit ngayon lang kayo? Sige na, Nay. Huwag mo na kaming hanapin kasi nandito na kami. Sige lang, Nay. Kahit makulit ka, mabango ka naman. Paakap nga, Nay, abang naalala mo kami ngayon. Mga anak ko. Mananatili ka dito sa aking puso. Paano
sapat na pagmahalin lang kita, magpakailan pa man. Good morning, sir. Sir Carl, okay na raw po. Pwede na kayong pumasok. Okay, thanks. Sandali lang, Carl. Upo ka muna dyan. Sir, I'll get back to you. Okay. I need that file ASAP. Hello. Antayin mo lang ako dyan. May importante akong meeting ngayon. Tatawagan na lang kita ulit. Good morning, kuya. Busy Daming kliyente. Nakita mo naman, di ba? Busy ako. Kaya diretsuhin mo na kung ano ang sadya mo. Kuya, may nangyari na naman ba? Wala naman, pero... May update na ba sa pag-alaga kay nanay? Yun nga ang ipinunta ko rito, kuya. Baka pwedeng kahit 2 araw man lang sa'yo si nanay. Tapos the rest day, sa amin siya. At least, di lang kami ang nag-aasikaso sa kanya. Isa pa, maranasan mo man lang kung paano mag-alaga ng magulang. Nakakatawa kayong dalawa. Ang gusto nyo, alagaan ko si nanay. Napaka-busy kong tao. No, I can make it, bro. And I don't, and I won't. I'll just pay for it. Pwede naman yun, di ba? Bakit hindi nyo yun maintindihan? Kuya, hindi naman lahat ng bagay na dadaan sa pera. Ang punto ko lang, baka mapatawad mo si nanay pag nakasama mo siya. Kahit ilang araw lang. Sa tingin mo, ganun lang kadali yun? Wala kang alam. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, Carl. Heto na naman tayo. Kagaya pa rin ang lumang usapan. Kuya, magulang mo yun. Nanay mo yun. Gusto mo bang pagsisihan sa uli ang lahat? Wala akong pagsisisihan, Carl. Grabe ka, kuya. Di ko alam kung bakit ganyan na lamang ang galit mo kay nanay. Pero pakiusap ko lang sa'yo. Ano man ang nagawa niya sa'yo... Patawarin ko? Easier said than done, Carl. Wala ka sa kalagayan ko. Oo, kuya. I may not be on your shoes. I don't know exactly how it feels. But I do know is that nanay did that to you for a reason. There's always a reason, kuya. Nanay had a reason for what she did. At anong dahilan, Carl? Just tell me the reason. Kuya, ang gusto ko lang, maalagaan natin si nanay. Ba't hindi ka makapagpatawad? So, kasalanan ko pa? Kasalanan ko pa kung ba't nagkakaganito ako? Ano to? Ako ang masama ngayon? That's your point. Yan ang pinapalabas mo rito. Kuya, hindi naman sa ganun. At ano? Anyway, masisisi mo ba ako kung ba't hanggang ngayon di ko pa rin mapatawad si nanay? Hindi, kuya. Wala akong sinasabing ganyan. Naiintindihan naman kita eh. Gusto ko lang malaman mong pamilya tayo. Magkaramay tayo dito. Hindi tayo mag-aaway. Kailangan ka ni nanay, kuya. Kailangan ka namin. Carl? Kinausap ko si Bella. Pumayag na siya. Okay. Pag-usapan namin ni Ingrid. Anong pag-uusapan? Good morning, ate. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo, Carla. Involved tayong lahat dito, te. Anyway, kayo na lang ni Kuya ang mag-usap. Sige, Kuya, mauna na ako. Andres, ano na naman to? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bago ka gumawa ng desisyon, dapat kinukonsulta mo muna ako? Do you think every choice I make is a failure? My God, Ingrid. Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Yeah, I know. Nanay mo ang involved dito. Pero ako ang asawa mo, Andres.
At involved din ako dito. Oo. Kailangan kitang konsultahin dahil asawa kita. Pero ako pa rin ang magdedesisyon. Dahil ako ang padre de pamilya sa bahay na to. Kung magsalita ka, parang ikaw ang ulo ng pamilya. Baka nakakalimutan mo kung sino ka sa bahay na to, Ingrid. Fine. Ikaw na ang lalaki. Ako na ang babae. Ikaw na ang ulo. Ikaw na ang masusunod. Hindi sa ganon, Ingrid. Matuto kang umintindi. Gamitin mong utak mo. Hindi ang bunganga mo. Puro ka kasi buga ng sigarilyo. Hindi ka na marunong mag-isip. Palibhasa, nilalaso na ng nikotina pati ang utak mo. Fine, Andres. Sige, dito muna ang nanay mo. Tapos ano? Peperwisyohin nyo na naman tayo? Hindi perwisyo ang magulang ko. May sakit si nanay. Don't you understand? I understand everything. Nilunok ko ang pride ko para sa nanay mo. Pero ano, nung malakas pa siya, kung ipagtaboy niya tayo ng mga anak mo, parang isang basurang walang halaga? Shut up! Matagal na panahon na yon. Bakit lagi mo nalang inuungkat ang tungkol doon, ha? Kasi pagod na ako. Pagod na ako pakasama na nanay mo noon pa. Nangako ka sa akin na hindi mo na siya patitirahin sa bahay na to. Tapos ngayon papasok na naman siya sa mga buhay natin. Kailan ba tayo patatahimikin ng ulyanin mong ina? Shut up! Wala kang karapatang laitin ng magulang ko. Fine. Galit ako sa kanya. I really hate her so much. Mahal ko pa rin siya. Magulang ko yun. At yan ang huwag mong kakalimutan. Asawa ba naman ako? Asawa lang kita. Pero hindi ikaw ang nagluwal sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala ang sinasabi mong ulyanin kong ina. Pwisit ka. Ako ang padre de pamilya. Ako ang magdedesisyon ng gusto kong gawin sa bahay na ito. Bahala ka sa buhay mo. Walang hiya ka. Ingrid! Ingrid! Bumalik ka dito! Ingrid! At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Naku, nakita mo ba yung ulyaning ina ni Sir? Feeling ko, mahihirapan tayo na nandito yan. Oy, huwag kang magsalita ng ganyan, baka marinig ka, bawasan pa sweldo mo. Oo nga. Alam mo, mukhang kailangan ko ng maraming Quantum Plus. Naku, sigurado, tataas ang BP ko kakasikaso sa matandang yun. Sinabi ko na nga huwag kang magsalita ng ganyan, baka marinig ka ni Sir. Tuktukan kita dyan eh. Pero, pahingi din ang Quantum Plus mo, naubusan na kasi. Yung sa akin, di pa ako nakakabili. Sa House of Wellness and Organics ni na DJ Eve. Hoy! Ay! Anak na buha ka! Mga chismosa! Tumigil kayo sa kakachismis. Baka manigas yung mga bibig nyo. Mga chismosa! Nakakainis naman na matandang to. Hoy! Anong nakakainis? Sinong matanda? Ulyanin lang ako, pero hindi ako bingi. Nay Belinda, sabi po ni Madam, wag daw po kayong palalabasin sa kwarto nyo. Samahan ko na kayo pabalik. Di po kasi kayo pwede rito sa kusina. Mga kasambahay lang po kasi ang pwede rito. Sino ba yung Madam nyo? Gagawin ko kung anong gusto ko. Naiinip ako sa bahay na to. Bakit kasi ako nandito sa hindi ko naman pamamahay? Sabihin mo sa Madam mo, pauwiin na ako. Aalis na ako rito. Ay, nanay, hindi ka po pwedeng umalis. Pagagalitan kami ni Sir Andres. Saka na subdivision po tayo. Malayo pang labasan mula rito. Baka maligaw na naman po kayo. Bitiwan niyo ako. Aalis na nga ako rito. Ano ba? Bitaw! Alalayin ko siya. Huwag mo bibitawan ha. Bitiwan niyo ako. Halina po kayo, Nay. Sa silig nyo na po tayo. Nay, tara na po. Kayo! Oh, Nay.
Stay na kayo. Hindi nga po kasi pwede. Iwan niyo ako. Hawakan mo lang yung isang braso. Sige, tawan niyo ako. Ang pikat ni Nanay Grabe. Maglakas ka. Bitiwan niyo ako. Ayoko na sa kwartong yan. Wala kang magagawa kasi yun ang utos ni Madam. Diyos ko. Tulungan niyo ako. Yan ka lang dapat. Palabasin niyo na ako rito. Pakiusap. Uuwi na ako sa anak ko. Pakiusap. Maawa kayo. Diyos ko. Tulungan niyo ako. Lola, iinom na po kayo ng gamot. Naku, lagot na naman ako nito. Nakalabas na naman ang matanda. Lola? La? Nasaan na po kayo? Sarap ng hangin. Psst. Oh, Nay, anong ginagawa mo dyan? Alam mo ba, iho, kung saan ang daan palabas dito sa bahay? Bakit nandito ka sa labas? Lika, Nay. May dala ka pang kape. Saan ba yung nurse ni Nanay? Shh, huwag kang maingay. Baka ikulong na naman ako ng mga yun. Nga pala, tinimplahan kita ng kape. Para sa'yo to. Ikaw po ang nagtimpla nito? Oo, ako. Dala ko yan. Nung nakita kong wala ang mga katulong mo sa kusina, sinamantala ko. Tinimplahan kita kasi alam ko, gusto mo ang sarong coffee ni DJ Eve. Nay? Sige na. Inumin mo na yan, anak. Sige po. Ang sarap talaga nitong DJ Eve 16-in-1 coffee. Ito ang kape namin sa opisina. Salamat, Nay. Masarap talaga yan. Nay, bakit ayaw mo sa kwarto? Dapat hindi ka lumabas. Dapat nagpapahinga ka lang. Oras na yata ng pag-inom mo ng gamot. Saan na ba kasi yung nurse? Lumabas nga ako para ipagtimpla ka ng kape. Alam ko kasing mahilig ka sa kape at ayoko sa kwarto. Naiinip ako. Nay, saglit. Hanapin ko ang nurse mo. Iinom ka na ng gamot. Wala naman akong sakit. At bakit ako iinom ng gamot? At saka bakit ba kasi ako nandito? Pauwiin mo na ako. Hinihintay na ako ng anak ko. Hindi ka nga pwedeng umalis. Uuwi ka rin sa Miyerkules. Huwag ka na kasing makulit. Sige, hindi na ako mangungulit. Pero hihingi ako ng pabor sa'yo. Pabor? Ano pong pabor, Nay? Etong batang to, pwede mo ba itong hanapin? Alin po ba? Itong batang ito? Oo, yung batang yan, gwapo. At talagang mana sa ama niya. Miss na miss ko na ang batang yan. Tulungan mo na ako, iho. Gusto ko nang mahanap ang batang yan. Kilala ko po yan. Andres ang pangalan niyan. Ang alam ko, Nay, pinamigay mo siya. Kilala mo pala siya. Si Andres. Hindi ko siya pinamigay. Nawala siya. Anong nawala, Nay? Pinamigay mo si Andres. Hindi ko siya pinamigay. Nawala siya. Gusto ko siyang makita at makasama. Bakit ako nandito? Pauwiin mo na ako. Hindi ka nga pwedeng umalis, Nay.
Ang kulit mo naman eh. Uuwi na ako. Hanapin ko si Andres. Bakit niyo ako pinahihirapan? May sarili akong buhay at bahay. Uuwi ako. Hanapin ko si Andres. Nay, makisama ka naman. Nurse! Nurse! Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba? Pasensya na po. Kanina ko pa po kasi siya hinahanap. Hindi ko po makita. Nakalabas po kasi siya sa kwarto niya. Binabayaran kita para alagaan si nanay. Hindi para pabayaan. Sorry po, sir. Ihatid ko na lang po siya sa silid niya. Pauwiin mo na ako. Ayoko na rito. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita si Andres. Sige na po. La, tara na po. Nay, pinamigay mo ko. Anong nawala ang sinasabi mo? Sapat na ba na ako ay mangako? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Kuya, sa palagay mo ba, magiging okay talaga kung doon nakatira si nanay kay na Kuya Andres? Subukan lang natin kung kakayanin ni Kuya. Alam mo naman ang asawa nun. Mainitindi ng ulo at masyadong perfectionista. Sinabi mo pa. Pero kailangan din talaga nilang alagaan si nanay. Kaso naisip ko lang, paano kung mangulit doon si nanay tapos hindi nila maintindihan? Baka saktan lang nila. Ayan ka na naman, Bella. Nag-iisip ka na naman ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Overthinker lang ang peg. Pero kasi kuya, hindi naging maganda ang relasyon ni nanay at ni Ingrid dati. Naalala mo? Buisit ka. Hindi kita pinalaki para maging tamad. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na dapat puno ang mga balding yan. Ibuhos ko sa'yo to. Anak, masakit kasi ang ulo ng anak mo. Kaya halos ayaw kumilos. Hinay-hinay naman sa pagsasalita sa anak mo. Ako ang ina. Huwag mo akong pakikialaman, inay. Hindi ako nakikialam. Ang akin lang, maging maayos sana ang pagtrato mo sa bata. Paano ka igagalang yan kung ganyan mo tratuhin ang anak mo? Buisit! Kaya lumalaking tamad at walang silbihan kasi kinukonsinti nyo. Ako ang magdidisiplina sa anak ko. Hindi kung sino. Hindi ikaw. Ba't sumusobra ka na? Oy, baka nakakalimutan mo. Lola ako ng anak mo. At ina ako ng asawa mo. Ngayon, kung di mo ko kayang respetuhin at pakisamahan, lumayas ka rito! Sinasabihan ka lang, ganyan ka? Layas! Di ko kailangan ng mga taong walang respeto sa pamamahay ko! Nagbabago naman siguro ang tao pagdating ng panahon. Nako, masyado kang mabait kuya. Basta ako, di talaga payag na doon tumira si nanay.
Ano po ba talaga ang magiging lagay ni nanay? Wala akong idea kung ba't di niya na kami maalala. Sir, kailangan mong magkaroon ng malawak na pangunawa sa nanay mo. Hindi biro ang Alzheimer's. Ito ay progressive brain disease na nakakaapekto sa utak ng isang tao. Ang mga sintomas ito ay pagkawala ng memorya, pagkalito at pagbabago ng ugali. Kaya kailangan ng dobleng pangunawa kapag may ganitong kondisyon ang iyong magulang o kaanak. Ano po bang gamot? Operasyon o therapy na pwedeng gawin para malunasan ito? Magbabayad ako kahit magkano. Pagalingin niyo lang si nanay. Sa totoo lang, sir, paprangkahin ko na kayo. Wala pang gamot sa Alzheimer's. Pero may mga therapy sessions or food supplements na pwedeng magpabagal sa epekto ng kondisyong ito. Ano po ba yun, Doc? Patakanin niyo ng Quantumin Plus yung iniinom niyang tubig. Kasi may sangkap ang Quantumin na mineral supplements tulad ng sodium ascorbate at zeolite. Nakakatulong ito para matanggal ang mga toxins at heavy metal sa katawan. Nakakapagpalakas din ito ng energy level. At maganda para sa kalusugan ng utak ng isang tao. Pero ito ay food supplements lamang, ha? Paalala lang, kailangan pa rin ng therapy sessions ng ina ninyo. Sige po, Doc. Gagawin ko po yan. One thing more, Doc. Kailangan ba naming i-admit si nanay sa nursing home? Bilang pamilya, kailangan ninyong pag-usapan ang bagay na yan. Mas mabuti kung may caregiver kayo na katuwang sa pag-aalaga sa kanya. Pero aabuti ng libo-libo ang gagastusin ninyo. Anyways, I don't suggest na dalhin niyo siya sa nursing home para doon ipaalaga. Do you think may mas mabuting idudulot yun sa magulang ninyo? To tell you honestly, mas magiging malala lang ang magiging lagay ng magulang ninyo pag dinala niyo siya doon. Ganon? Well, lastly, kailangan kayo ng nanay ninyo. Kailangan niya ang pagmamahal ninyo. Okay, ito ang reseta. Okay. Done. Here. Nandyan na lahat ng kailangan bilhin at mga instructions para sa therapy sessions ng nanay ninyo. May referral na rin dyan para sa mga therapist na pupuntahan ninyo, okay? Salamat talaga, Doc. Gagawin ko ang lahat para hindi kami mahirapang magkakapatid. Okay, good. Once again, don't forget ha, your mother needed you. Ibigay ninyo sa kanya ang buong pusong pangunawa at pagmamahal ninyo. Yes, Doc. Salamat po ulit. Lola, kailangan niyo na pong maligo. Ayokong maligo. Bakit po? Gusto niyo po ba mabaho kayo pag dumating sila Sir Carl at Ma'am Bella? Carl? Bella? Sino ba sila? Mga anak niyo po sila. Dadalawin po nila kayo. Pupunta, kaya dapat mabango ka at maganda. Ayoko! Ay, patay tayo nito. Mukhang pahirapan na naman to. Ano pong ginagawa niyo, La? Huwag po kayong magsumiksik. Oops! Mauumbog pa kayo. Nakita mo ba si Renato? Pag umuwi yun ng lasing, itago mo ko, ha? Baka bugbugin ako nun. Renato? May lucid moment si Lola Belinda. Nangyayari yun sa may mga Alzheimer's. May nawawala kaming anak, pero dahil yun sa kanya. La? Halika, upo po kayo ha. Alalayan ko po kayo. Kaya ko naman, iha, pero salamat. Kaano-ano niyo po yung Renato? Renato? Sino ba yun? May sinabi ba akong Renato? Hay,
Sige na po, La. Ligo na tayo, ha? Ayoko nga. La, sige na po. Ligo ka na. Ayoko nga. Bitiwan mo ako. Tama na po, La. Ano ba? Tama na po. Sino ka ba? La, sige na po. Tama na. Aray ko! Pambihirang matanda ito. Pero titiisin ko to. Ayoko nga maligo. Walang hiya ka. Aray ko! Umalis ka rito. Bahala kang matanda ka. Akala ko matitiis kita. Pero suko na ako. Ano nangyari? Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na kayang alagaan ng nanay niyo. Sinugatan niya ako. Binato ng kung ano-ano. Ayoko na! Diyan na kayo! Nay, ako po ito. Si Carl. Yung babae! Sinasaktan ako ng babae! Nanay, bakit di ka pa rin gumagaling? Akala ko ba pag nandito ka sa kanila, aalagaan ka nila na maayos? Pero ba... Tumigil ka. Mas pati-trigger lang si nanay dahil sa ganyang reaksyon mo. May pera na nga tayong pampagamot kay nanay. May pambayad na rin sa mag-aalaga. Akala ko sapat na lahat na ngayon. Pero parang mas lumalala ang kalagayan ng magulang natin. Bella, tumigil ka. Hindi ka nakakatulong ngayon dahil dyan sa walang kwentang sinasabi mo. Mga anak, dumating na kayo. Bakit ngayon lang kayo? Susunduin niyo na ba ako? Bakit ngayon lang kayo umuwi? Naalala mo kami, Nay? Oo naman. Mga anak ko kayo, di ba? Nasaan ang Kuya Andres niyo? Di ba ninyo naaalala? May kapatid kayong nawawala. Nawawalang kapatid? Nay, ano po ang sinasabi niyo? Nahanap niyo na ba siya? Nahanap? Opo, Nay. Nahanap na po namin siya. Salamat sa Diyos. Kaawaan ng Diyos ang anak kong yun. May naalala si nanay sa nakaraan. Baka masagot na ang mga tanong ni Kuya Andres, Bella. Siguro dahil din sa Quantum and Plus, nakokontrol ang pagkakamalimutin ni nanay. Tama ka, Bella. Nay, bakit ba nawala si Kuya Andres? Andres? Sino ba yun? Ikaw? Sino ka ba? Nay, kakasabi mo pa lang kanina. Bakit? Ano ka ba? Huwag mong... May sakit nga si nanay, di ba? Kuya naman eh. Alam mo, para kang baliw dyan. Ikaw yata ang may sakit eh, no? Kasi naman eh. Pero seryoso, Kuya. Kailangan nating malaman lahat para mapatawad na ni Kuya Andres si nanay. May panahon para dyan, Bella. Huwag kang atat. Sige na. Kailangan na niyang magpahinga. Sapat na pagmahalin lang kita, magpakailan pa man. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Kuya, salamat ah. Naging masaya si nanay sa pagdala mo sa kanya rito. Wala yun. Alam mo, Carl, sa totoo lang, wala naman akong ibang gusto sa pamilya natin kundi maging maayos eh. Ako rin naman, kuya. Nung mga bata pa tayo, madalas natin tong gawin, di ba? Ang maligo. Oh, Bella, samahan mo lang si nanay ha? Oh, Kuya, kasama naman namin si Inday. Doon lang kami sa may bangka. Tara, nanay. Lakad-lakad tayo. Oo nga, Carl. Sarap balikan ng mga araw na yun. Salamat, Kuya Andres. Kasi kahit may mapait kang nakaraan, pinipilit mo pa rin maging mabuting tao. Alam mo, Carl, na-realize ko
na kahit ano pa ang nangyari, bali-balik ta rin man ang mundo, ina ko pa rin si nanay. Tama ka dyan, kuya. Salamat kasi kahit hindi mo naman kailangan gawin, ginagawa mo pa rin. Sa ilang araw na pananatili ni nanay sa bahay, napagtanto kong ang tagal ko na palang nakastuck sa past. Kaya di ko na makita ang positibong mga bagay na nangyayari sa hinaharap. Buti pa. Uminom tayo, kuya. Sige. Ayos yan. Go! Namiss kitang kausap Namiss ko rin to, kuya. Recently, hindi naging maganda ang samahan natin. Hayaan mo na yun. Grabe, sarap ng beer. Sandali. Lantakan na natin tong inihaw na pusit. Sarap nito, boy. Siyempre, luto ni Carl yan. Yabang nito. May iba ako. Baka pwede na nating ipaalaga si nanay sa nursing home. Kuya, sa akin okay lang yun. Pero tutol kasi si Bella. Kausapin natin siya ng masinsinan. May kilala ako sa Amerika. Magaling yun. Kahit may kamahalan. Sulit naman ang serbisyo. Okay lang ba sa'yo yun, kuya? Magagastusan ka niyan, sobra. Pulutan. Panay ka tungga dyan sa beer mo. Walang halagang pera, Carl. Basta kay nanay, sige lang. Kuya, huwag kang magagalit ha. Pero, ba't pa kasi natin kailangang ipaalaga si nanay sa iba kung kaya naman natin? Di mo kasi alam, Carl, ang pakiramdam ko. Desperado na ako. Gusto kong gumaling si nanay. At may pera ako para maipagamot natin siya. Pero nung tumira sa akin si nanay, parang nawala ng halaga ang pera. Di naman gumaling si nanay. Ang sumasama kong anak. Kuya, wag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyayari ngayon kay nanay. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Bakit bukas pa yung ilaw sa kitchen? Aray ko! Basang-basa ang sahig! Ano nangyari dito? Manang! Manang! Ma'am, ano po yun? Madam, ano nangyari dito? Basang-basa. Nagtatanong ka pa. Tulungan mo akong tumayo dito at pumunta ka sa kitchen kasi narinig kong bukas ang gripo. Dalian mo, ang bagal mong kumilos. Sige po, ma'am. Anong amoy yun? Si Nanay Belinda, madam. Dumumi na dito sa kitchen, kadiri. Nay, ano ba to? Hating gabi na't gising pa kayo. Gusto ko lang magbanyo. Di ko na makita. Pambihira ka naman eh. Pati ba naman sa gabi, pipirwisyohin mo kami? Manang, linisin mo to. Ano bang ingay yan? Ayan, tingnan mo yung ginawa ng nanay mo. Gabing-gabi na, dito pa dumumi. Iniwan bukas ang gripo kaya nadulas ako. Pambihirang buhay ito. Nay, bakit gising pa po kayo? Magbabanyo lang sana ako. Sinabihan na kasi kita. Hindi ka naman nakikinig. Tingnan mo ang nangyari. Ayoko pa naman sa lahat ang maruming kusina. Tumigil ka, Ingrid, ha? Hindi sinasadya ni nanay na dito dumumi. Di ka ba makaintindi? Hindi alam ni nanay ang ginagawa niya. Hindi alam? Ang tanda-tanda na niyan, hindi pa niya alam ang ginagawa niya? May Alzheimer si nanay. Kaya huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Ano? Ako na naman na masama? Lagi na lang ako masama rito. Nung pinalayas ako ng ulyanin mong ina, ako pa rin ang masama. Magsama kayo. Aray ko. Sumusobra ka na! Akala mo ikaw lang marunong yan? Ako rin.
Wisit ka talagang babae ka! Lumalaban ka na! Ha? Ano pa, bitawan mo ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka! Tama na ang panglalait mo sa magulang ko. Tama na! Wala kang karapatang insultuhin ang magulang ko. Ang kapal ng mukha mo! Walang hiya ka! Sinasaktan mo ako dahil sa puwisit na matandang yan! Punong-puno na ako sa'yo! Tama na! Aray ko! Tama na! Tama na! Tama na! Natumba ako! Nay! Nay! Kasalanan mo to, Ingrid! Dali tayo sa ospital! Manang, tumawag ka na ambulansya! Dalhan mo! At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nay! Gumising ka! Huwag ganito! Gumising ka! Please! Nay! Sir, hanggang dito lang muna po kayo. Lalagyan lang po namin ng oxygen ng pasyente. Makisuyo po muna ako, sir. Punta muna po kayo ng registration area para ma-admit po ang pasyente. Kuya, anong nangyari kay nanay? Natumba siya habang nagtatalo kami ni Ingrid. Ay, hindi ko na alam. Nawalan siya ng malay. Si Ingrid? Bakit? Ano ginawa niya kay nanay? Dumumi kasi si nanay sa kusina nang di niya namamalayan kaninang 12 midnight. Siyempre, anong aasahan mo kay nanay may sakit nga. Naiwang bukas ang gripo. Bumaha. Ayun. Nadulas si Ingrid. Nagalit. Ay, so nasa na ngayon ang walang utang na loob mong asawa? Bella! Akala ko ba, kuya, nakakuha ka na ulit ng nurse? Sabi mo ikaw ang bahala, kuya. Akala ko may nag-aasikaso kay nanay. Bukas pa naman ang dating ng kaibigan ko galing Amerika. Kahit naman siguro naka-aeroplano yon. Di naman agad yun makakapunta dito sa Pilipinas, di ba? Pwede, common sense naman. Pairalin mo naman yung utak mo. Bella! Kuya, ano ba kayo? Huminahon nga kayo? Nasa ospital tayo. Nakakahiya. Para kayo mga walang pinag-aralan sa mga inaasta ninyo. Si nanay ang isipin ninyo, hindi ang pagbabangayan ninyo. Eh, ito si Bella eh. Ang purol ng utak. Hoy, kuya! Nire-respeto kita pero wag mo... Isa! Kung pagsalitaan mo, kala mo kung sino ka na. Matagal ka nang ganyan sa akin ah. Kung alam ko lang talaga. Di sana ako nalang mag-isa nag-asikaso kay nanay. Ano? Para mawala ulit si nanay? Ha? Ano ba problema mo, kuya? Kuya, Bella, tama na. Pwede ba? Tama na. Tama na. Hindi to makakatulong kay nanay. Alam nyo, imbis na magbangayan kayo, magdasal kayo. Magkaisa tayo. Carl, pagsabi-sabihan mo yung kapatid mong yan, ha? Napupuno na ako dyan. Ano, kuya, ha? Ano gagawin mo? Sasampalin mo ako? Mamalitin mo na naman? Ipapamukha mo na naman sa amin na ikaw lang lagi ang may kapangyarihan sa pamilyang ito dahil may pera ka? Ganun ba yun? Eh, ano pa nga ba? Totoo naman, di ba? Kung hindi ako nagsikap kahit naging palaboy ako sa kalsada nun, wala tayo sa mamahaling ospital na to. Yun na nga ba eh. Lumabas na na totoo. Yan ba ang ganti mo kay nanay, kuya? Yan ba ang ganti mo? Dahil sa atin tatlong magkakapatid, feeling mo, ikaw yung kawawa. Ikaw yung napabayaan. At anong gusto mong isipin ko? Parang walang nangyari? Hoy, Bella!
Wala kang alam sa pinagdaanan ko nun sa bahay ampunan. Kaya wala kang karapatan para husgahan ang pagkatao ko. Palibhasa, puro lang kayo pasarap sa buhay. Kuya, Bella, ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil? Kanina pa kayo Pwede bang yung mga galit ninyo iset aside nyo na muna? Huwag ngayon. Kailangan nating magkaisa. Hindi yung nagsusumbata ng mga bagay na matagal nang nangyari. Please naman. Kuya, di ko kaya pag nawala si nanay. Huminahon ka na. Ginagamot na si nanay. Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na pagmahalin lang kita magpakailan. Andres Villamayor? Dok, kumusta na si nanay? Nagkaroon ng panic attack ang nanay niyo due to stress. Kaya nag-pass out siya. Ganun po? Oo. Kailangan siyang sumailalim sa mga test. Mukhang mahina ang heartbeat ng pasyente. So, ano po? I'll suggest i-admit siya. For now, dito muna siya sa ER. Salamat, Doc. Kuya, tahan na. Walang may gusto sa nangyari. Kapag may nangyaring masama kay nanay, lagot sa akin yung Ingrid na yan. Bella, tama na. Kailangan nating mag-cooperate. Andres, ano nangyari kay nanay? Okay lang ba siya? As if may paki ka. Mahal naman. Nag-aalala ako. Ano mo kang mayaharap ko kay Carla at Bella kapag may nangyaring masama kay nanay? Pagod na akong makipagtalo sa'yo. Kaya pwede bang tumahimik ka na muna? Hindi ko napigilan ang galit ko kanina, mahal. I'm sorry. Kumusta na kaya si nanay? Ay, grabe. Kahit ganun si nanay, ang linis sa kwarto niya, ang bango, pati ng unan niya. Ano to? May naiwan pa pala siyang gamit dito. Matingnan niya tong bag ni nanay. Photo album? Ano yun? Nalaglag? Papel? Oops! Kunin ko. Sulat? Ano to? Kahit tagal kong hinintay na muling makita at mayakap ka, anak. Ngunit batid kong ito na ang huling pagkakataong maaalala pa kita. Sa kasalukuyan, isinusulat ko ito habang nasa normal pa ang alaala ko. Sa ngayon, di pa ito gaanong malala. Isinusulat ko ang mga bagay na ito upang ipaalam sa iyo na
na nagkaroon ako ng malalang sakit. Sabi ng doktora, baka ilang taon pa, tuluyan nang mawala ang memorya ko. Nais kong alaman mo na hindi kita ipinamigay, anak. Napilitan lang akong iwan ka sa bahay ampunan dahil nagmamalupitan ako noon ng iyong ama. Wala akong pamparal sa iyo. Umaasa lang ako sa kakarampot na perang ibinibigay ng iyong ama. Sana, mapatawad mo ko, anak. Binalikan kita sa bahay ampunan. Pero sabi ng mga nandoon, may umampun na raw sa'yo. Isang matandang mayaman. Nag-alala nga ako kasi may nakapagsabi sa akin na hindi ka naman daw talaga inampon. Kung saka raw na umalis sa bahay ampunan na yon, ganun pa man. Ano man ang nangyari sa'yo, anak, patawarin mo ko. Nung dumating ang panahon na nagkita na tayo, na may pamilya ka na, pinili kong huwag ipagtapat sa iyo ang lahat. Sa takot na hindi mo lamang ako ang paniwalaan. Nakapanghihinayang lang ang mga sandali, di man lamang tayo nagkasarinlan. Kailangan pa sa sulat na ito, ibulalas ko ang lahat. Ngayong may sakit na ako, anak, tandaan mo, pinakamamahal kita. Sa muli, patawarin mo ko. Baon ng papel na to na naglalaman ng binabasa mong liham. Ang tuyong mga luha ko. Ang mga luha ng pagsisisi, paghihinagpis at pangungulila. Pangungulila ng isang ina na alam kong di na mapapawi pa. Ano man ang gawin ko bilang panghuli, anak, sa puso ko, anak pa rin kita. Kahit tuluyan mang mawala ang alaala ko, mahal na mahal kita. Anak, pinakamamahal kita. Andres ko, patawad. Nagbabaka sakali ako sa sulat na ito na mabasa mo. Umaasa ako. Sana nga mabasa mo ito, anak. Nagmamahal, Nanay Belinda. Nay, bakit ngayon ko lang nalaman to? Bakit ngayon lang? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na pagmahalin lang kita, magpakailan pa man. Ngayon lamang
sa tanang aking sapat na ba na ako ay mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita sapat na bang mahalin lang kita? Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man. Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nay, magaling ka na. Marami pa tayong gagawin. Diba? Magkasalo pa tayong iinom ng kape. Yung paborito mong DJ Eve Syrup Coffee, diba? Kaya sige na, Nay. Magpagaling ka na. Bella? Bella? Nay, nagising ka na. Tatawagin ko ang doktor. I-check ko lang ang VP niya. Sige po. Naging okay ang kondisyon niya dahil sa gamot. Pwede na po nating tanggalin ang oxygen niya. Okay na ang heartbeat niya. Ay, salamat naman, Dok, at okay na si Nanay. Under observation po ang ina niyo, kaya limit lang sa mga bisita. Hindi siya pwedeng ma-stress ng sobra. Pwede mo na siyang pakainin. Sige po, salamat, Dok. Nay, Nay. Buti na lang, okay na kayo. Maya-maya lang, nandito na rin sina Kuya Carl at Kuya Andres. Anak, bakit ako nandito sa hospital? Nahimatay po kayo. Nagkaroon po kayo ng panic attack. Ah, ganun pa. Naalala mo ko, Nay? Oo naman. Kamusta na ang Kuya Carl mo? Bibisita ba siya rito? Opo, maya-maya lang, nandito na yun. Anak, gusto kong kumain ng prutas. Sige po. Aba, nagpapakitang gila si Nanay ah. Anak. O, Nay, ito na po. Salamat. Pag nawala ako, huwag kang masyadong malulungkot, ha? Nay, ba't niyo po sinasabi yan? Di pa kayo mawawala. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, kahit anong iwas mo, talagang sasapitin natin yan. Nga lang, mauuna ako sa inyo.
Nay! Tandaan mo ha, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat, anak ko. Nay, lahat gagawin ko para sa'yo. Anak, pag nakita kayo ng Kuya Andres mo, sabihin mo sa kanya na di ko talaga siya pinamigay. Nay, bumalik biglang alaala mo. Sige po, sasabihin ko. Pupunta naman yan dito mamaya eh. Makakausap mo pa siya, Nay. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya, anak. Nay, huwag kayo mag-isip ng ganyan. Makakasama yan sa inyo. Sige, kain lang kayo, Nay. Ito pa, oh. Gusto ko nang matulog, Bella. Sige po, at pagising nyo, uuwi na tayo kasi magaling ka na. Napakaganda mo talaga, anak. Naku, si nanay naman. Nanay talaga kita. Siyempre, saan naman ako magmamana? E di sa'yo. Mag-asawa ka, anak. Para pag nawala na ako, may kasama ka sa buhay. Naku, si nanay talaga. Sige, pag nakalabas ka dito, mag-aasawa na talaga ako. Ay, 7 na pala. Grabe, tinanghali ako ng gising Si nanay. Nay, gising na muna po kayo. Maya-maya lang nandito na yun si Doc. I-check kayo ulit. Nay? 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 Nay naman Huwag kayo magbibiro ng ganyan. Nay! 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 Bella, balita ako nagising na si nanay. Oo, kuya. Ang saya pa nga namin Pero ngayon, bakit parang di na siya humihinga? Tatawagin ko ang doktor. Nanay! Nanay! Pwede po bang lumabas muna kayo? Magsasagawa po kami ng defibrillation. Bella, labas muna tayo. Sige na. Oh, Bella! Carl! Anong nangyari kay nanay? Kuya, si nanay nire-revive ng mga doktor. Nay! 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 Time of death, 8 o'clock a.m. Cause of death, cardiac arrest. Sapat na bang mahalin lang kita? Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man. Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man.
Sobrang bait niya ni Aling Belinda. Kung hindi yan nagkasakit, sigurado super busy yan sa paggawa ng unan. Ayaw nga, hindi ka nung titigilan hanggat hindi mo iniinom yung kapeng tinimpla niya para sa'yo. Bella, eto. Magkape ka muna. Yung paborito nating kape. Yung DJ Eve Siram Coffee. Salamat, Kuya. Naipatawarin mo ako. Sana hindi na lang ako nag-react sa mga ikinilos mo noon. Ang kapal na mukha mo pumunta rito. Hindi magkakaganyan si nanay ko, hindi mo in-stress. Patawarin mo ako, Bella. Hindi ko alam na may ganyang kondisyon si nanay. Hindi alam? O wala ka lang talagang pakialam? Bella, tama na. Igalang natin ang burol ni nanay. Huwag mo akong pigilan, Kuya. Nawalan ako ng magulang. Umalis ka rito, Ingrid. Wala kang karapatang makiramay kay nanay. Umalis ka na! Patawarin mo ako, Bella. Carl, patawarin niyo ako. Kuya, bakit hindi ka pa pumapasok? Carl! Napakasama ko. Napakasama kong anak. Kuya, huwag mong sinin ang sarili mo. Kailangan nating maging malakas para kay Bella, Kuya. Wala na akong mukhang mayaharap kay nanay. Alam ko na ang lahat. Hindi niya talaga ako pinamigay. Sumulat siya sa akin bago pa siya tuluyang maging makakalimutin. Hindi naman pala talaga niya ako ipinamigay. Bakit ngayon ko lang nalaman ito? Kuya, wala na tayong magagawa. Nangyari na yun eh. Napakasakit na ngayon ko lang nalaman. Di man lang ako nakahingi ng tawad kay nanay. Huli na ang lahat, Carl. Nay, paano ba kita mayayakap? Paano ko pa masasabing mahal na mahal kita? Paano ko pa ipaparamdam sa'yo na mahal kita? Nay! Mananatiling ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan sa Natunghayan natin ang huling kabanata ng Pamilya Villamayor. Sa pagpanaw ni Aling Belinda, naiwan sa kanyang mga anak ang mga alaala ng sakripisyo at tunay na pagmamahal ng isang ina. Kung minsan, dala ng sama ng loob at pagkukulang na nakaraan, hindi natin agad nakikita ang lalim ng kanilang pagmamahal. Ngunit sa huli, habang pinapawi ng panahon, ang kanilang lakas at alaala, nananatiling buo at walang kupas ang kanilang puso para sa kanilang mga anak. Si Andres na puno ng hinanakit ay natutong bumigay at magpatawad. Si Carl na walang yaman ay piniling magbigay ng pangunawa at lakas.
Si Bella na sugatan sa pagkawala ay tumayong sandigan ng pag-ibig. At si Ingrid na nagkamali ay nagpakababa upang humingi ng tawad. Tinuturuan tayo ng kwentong ito na ang kayamanan ay lilipas, ngunit ang pagmamahal ng magulang ay hindi kailanman magmamaliw. Mga giliw naming tagapakinig, ang mga eksena sa dulang ito ay hango sa totoong buhay. Mga karanasang dinaranas ng maraming pamilya. Ang Alzheimer's ay isang malubhang kondisyon na dahan-dahang pumupunit sa alaala at pagkatao ng isang tao. Hindi ito biro at huwag sana nating gawing katatawanan ang salitang ulyanin, sapagkat sa likod nito ay may taong unti-unting nawawala sa mundo ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya't habang may pagkakataon pa, ipadama natin ang ating pasensya, pangunawa at higit sa lahat, dobleng pagmamahal. Dahil walang mas masakit pa kaysa sa magising ng isang araw na wala nang nakakakilala sa atin. Ang taong minsang nagsilbing ating gabay, ating kanlungan at ating tahanan. Ang kayamanan ay lilipas, ngunit ang pagmamahal ng magulang ay kailanmay di magmamaliw. Habang mayroon pa tayong pagkakataon, huwag na nating hintaying mahuli ang lahat bago natin ipakita ang pasasalamat at pag-aaruga. Dahil kapag tuluyan ng pumikit ang kanilang mga mata, tanging alaala ng kanilang pagmamahal na lamang ang ating mayayakap. At sana, hindi na natin kailangang maramdaman ang kirot ng mga katagang. Huli na ang lahat. Naway magsilbing salamin ang kwentong ito dito pa rin sa ating dulang pangradyo, Salamin ng Mundo. Mga nagsiganap: Jigs Bola bilang Carl, Jason Catalunya bilang Andres, Roslyn Ceciliano bilang bisita at kamag-anak ni Lola Belinda, Angel Lesondra bilang nurse, Gulliver Enverga bilang doktor, Sarah Joyce Ocampo bilang Ingrid at Bella, Eva Secretario Bobier gumanap bilang DJ Eve, at si Rodsel Jodal Henene bilang Belinda. Musical scoring and special sound effects, Heber John Tarala. Ang dramang ito ay isinulat ni Alimir Belgado. Script editor, Heber John Tarala. Vocal editor, Jason Catalunya. Overall editor, Heber John Tarala. At sa ngalan ni DJ Eve, Eva Secretario Bobier, ako naman ang inyong lingkod, Sarah Joyce Ocampo. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga drama. Naway patuloy ninyong pakinggan ang mga susunod pang kasaysayang itatampok natin sa mga susunod pang linggo. Hatid pa rin sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Pamilya Villamayor, dito pa rin sa ating dulang, Salamin ng Mundo.